49 billion yata ito na sinasabing parang mali na namang appropriation or inilagay sa ibang use or tinransfer from DBM to DOH. Ayan. So, pakinggan natin. Actually, may paliwanag si PRRD dyan. Pero pakinggan natin itong sasabihin nitong GMA. Taken out of context. Yan po ang giniit ng dating Health Secretary sa sagot niya sa naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglipat ng pondo ng Health Department sa PSDBM para ibili ng COVID-19 supplies. Ang detalye ng paglilinaw sa pagtutok ni Ian Cruz. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President. Giit ngayon ni dating Health Secretary Francisco Duque III, taken out of context ang sagot niyang yan nitong Lunes sa Kamara. Ang tanong noon, inautoriza ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilipat ang 47.6 billion pesos na pondo ng Health Department sa PSDBM o Procurement Service ng Budget Department noong 2020, pambili ng COVID-19 supplies ng walang MOA o Memorandum of Agreement. Meron yan. Sabi nila Trixie Cruz Angeles, nila PRD nung pinag-uusapan namin yung kagabi. Meron yan. Meron yan. We are in a state of crisis. Merong kapangyarihan. It's within the duties of the president. Meron daw yan. Sabi nga ni PRD, I may not recall it 100% now, but I am sure walang anomalyang nangyari dyan because pwede nyong ang mga Duterte, pwede nyo silang pagbintangan na mga mamamatay tao, pwede nyo silang pagbintangan na ng Google Pay, pwede nyo silang pagbintangan na nag-umaabuso sa kanilang kapangyarihan sa kanilang probinsya, na mga tripper sila, na mga siga sila. Pwede mo silang kumbaga pagbintangan. Babaero sila. O lahat ng maisip mo na pwede mong ibintang sa kanila, pwede except sa dalawang bagay. Ano 'yun? O issue ng drugs na nagdodroga sila, pangalawa, yung issue na magnanakaw sila. Oo, hindi yan ang walang Duterte na magnanakaw at walang Duterte na magnanakaw. So, ng gulpe, ng bugbog, pumatay ng tao, extrajudicial killing, ng salvage, name it, pwede mong ibintang sa kanila, but never na ibibintang mo sa mga Duterte ang corruption dahil pucha yan, makikita mo. Pinatawag kami ni PRRD, mga bossing sa Davao para magkamustahan. Alam nyo ba kung sino ang nagbayad ng pamasahe namin? Kami. Sino nagbayad ng hotel namin? Kami. Paano naging corrupt itong si PRD? Di sana yung punta namin doon, sinagot man lang sana nila yung eroplano, yung hotel, kahit nga wag na yung hotel kahit yung eroplano na lang dahil yun ang mahal Mantakin mo isang magdamag ka lang na nandoon. So sa totoo lang mga bossing, pagbintangan mo sila sa lahat ng mga maiisip mong pwede mo silang pagbintangan, wag lang po sa pagnanakaw at sa pagkonsente sa droga because hindi po mga Duterte yan. Diba? Nanampal, nagpakain ng ganito, nanadyak o nandura, lahat yan pwede mong pero wag, parang kay Pastor Apollo Kibuloy din pwede mo siyang pagbintangan na yung kanyang simbahan, pwede mo pagbintangan na kulto. Yung kanyang simbahan, pwede mo pagbintangan na tawag dito na pinagbebenta niya yung mga yung kanyang mga miyembro. Kung ano-ano pa, pwede mo siyang pagbintangan na pagbintangan na nagja-jaywalking siya, nagbibiting the red light siya, or hindi siya nagbabayad ng buwis doon sa mga legitimate na mga businesses nila. Pwede mo siyang pagbintangan ng ganun, but never sa isang bagay, yung immorality. Kasi yun ang yun yung parang pinaka-core na parang pinaka-core na values netong tao na ito umiikot doon sa morals, yung moral compass ika nga.
O hindi ba? So, itong mga kinakaso kay Pastor Kibuloy na nangabuso daw sexually, na ano daw yung nag-utos daw na ganito, na ganyan, na mayroon pinahirapan, pinarusahan, na ganito, na ganyan, na parang mayroon pang kamunduhan, napakaraming kamunduhan na dinikit sa pangalan niya. Yun yung pinakatatatak kasi nga alam na evangelist siya at talaga naman yun yung sisira sa pagkatao niya. So PRRD, it's the same thing. You can tell the people na sila ay ganito na ganyan, pero never mong pagbibintangan na magnanakaw sila kasi hindi kapani-paniwala yan. Ganun din kay Pastor Kibuloy, pagbintangan mo ng lahat. Pero yung pagbintangan mo ng tungkol sa kamunduhan, alam mo kahit na hindi mo siya kilala, alam mo na kagad na hindi totoo yan kasi hindi gawain yan ng isang alagad ng Diyos. Git niya ngayon sa isang pahayag na sumagot lang siya ng oo. Talaga umanong inaprubahan ng dating Pangulo na idaan nga sa PSDBM ang pagbili ng mga face mask, face shield at PPE nang tanungin ng DOH ang dating Pangulo kung pwede ba itong gawin. Naaayon umano ito sa batas. Ang hindi raw nababanggit ay ginawa ang mga hakbang noong April 2020 kung kailan ang alam pa lang na proteksyon laban sa COVID ay mga face mask, face shields at PPEs. Ang procurement na ito ay kailangan at dapat mabilisan at ang pagbili nito sa ilalim ng PSDBM ay Alam mo, isa pang problemang ginagawa nila dito is kino-compare nila nung 2020 yung presyo ng mga PPEs, yung mga face mask and face shields, yung mga COVID-19 na commodities. So, kumbaga, pino-compare nila yung presyo noon at saka yung presyo ngayon. Iko-compare mo yan sa presyo ngayon. Natural, back to regular programming na yan. Merong scarcity. Noong 2020 dahil buong mundo nagkukulang sa PPE, nagkukulang sa face mask, face shields. Oo, sobra yan. At kaya talagang napakatanga ng mga nag-iimbestiga kung yun yung basihan nila. Bakit noong 2020 ang mahal? Pumunta ako kahapon lang sa Pumunta ako sa Watson kahapon, yung isang face mask, 50 lang yung 5 piraso. Pero parang ito lumalabas, 50 yung isang piraso. Pandemic nun. Merong, di ba natatandaan nyo yung face shield na Hengde? Yung Hengde, di ba natatandaan nyo? Sa sobrang hype nung sakit na COVID, ang daming mga tao na nag-invest doon sa Hengde face shield. Diba? Dahil ang lakas ng benta ng Hengde face shield. Merong shortage kaya ang ginawa nung iba, nag-hoard nung nagmahal saka nagbenta sa mga reseller. Tapos putya yan, biglang nganga. Diba? Sa sobrang scarcity noon, nagkaroon ng scam. Invest ka. Yung 1 million mo, ibibili natin yan ng Hengde. Meron akong makukontakan. Nasa kausap ko ngayon. Meron daw siyang 1 million worth na Hengde face shields. Direkta to sa China. Ang balik ng pera natin nito 4 million. Kasi sobrang mahal ng face mask ngayon, face shields. Kaya sigurado gano'n. So ikaw naman, sige, invest mo yung 1 million mo. Sige. Una, magpaparating yan, kalahati. Yan. So naubos ka agad dahil siyempre, ang bilis maubos ng face shield. Tapos nung kalahati na, biglang wala nang darating. mandatory raw sa batas na siyang basihan ng approval ng dating Pangulo. Nanghihinayang si Senadora Risa Ontiveros para kay Duque sa ginawa niyang pagbawi. It was good while it lasted, no? Nga, kalahi nyo yan. Iba dilawan yan, Risa? Galit na galit ka sa kalahi nyo. Dilawan yan eh. Tao pa ni Pinoy yan eh. So tuwan-tuwa ka nung pwedeng masilip si PRRD sa sagot. Pero nung hindi na, nung binago niya at ikinorek niya dahil mali yung inyong pagkakaintindi, galit ka na sa kanya. So ibig sabihin, Risa Ontiveros, hindi ka objective. Ang gusto mo lang talaga, papanagutin itong si Duterte dito sa issue na to ng hayop na na yan, na yung PSDBM issue na yan. Bumilib na sana ako kay former Sec Duque. That's the oldest excuse in the book.
para sa lahat sa amin na nagtatrabaho sa public sphere. Kung yan ang sinasabi niya na pina-accelerate lang ni Duterte yung pag-procure, in a way, we're back to square one dun sa kanyang posibleng pagiging importanteng resource person. Is really his loss. Sabi ni Ontiveros, nais ng Senado So, hindi siya happy kapag ka hindi niya maidadrag ang mga Duterte sa kaso. Pero kung naidadrag mo yung mga Duterte, ang saya-saya niya. Kaya makikita mo kahit doon sa hearing ng hearing ng Senado diyan sa issue ng mga testigo niya na nag-aakusa kay pastor na ganito na ganyan. Tingnan mo, available yung mga taga-Kingdom Nation. Yung dami nung kahit 10 pa yung testigo mo, yung ilang milyon na mga na mga membro niya ay always ready na ipatawag mo dyan para i-cross-examine mo sila. Para malaman mo lang kung nagsasabi ba ng totoo etong mga testigo mo, mga resource persons mo or hindi. Hinahamon ka nila na ako naman, kausapin nyo naman ako, sasabihin ko sa inyo kung sino yan. Wala siyang kinausap ni isang taga-Kingdom. Ang kinausap niya, puros yung mga nag-aakusa lang kay Pastor Kibuloy. Wala siyang ibang gustong ipatawag kundi si Pastor Apollo Kibuloy. O hindi ba? So ibig sabihin, yun lang talaga yung purpose niya na si Pastor Apollo makasuhan lang talaga or mababoy niya. So ganun din dito kay PRD kasi sabi nga niya, sayang, bilib na sana ako sa iyo. Kuha na sana yung sagot mo, mapapatawag ko na sana si Duterte, kaya lang wala sinagot mo yung tama Ano ka ba naman? Di sana nakapuntos ako. Talagang ang buhay nito ni Ontiveros, pinaikot niya na sa pagpapakulong sa mga Duterte. Hanggat meron siyang nakikitang tibok ng puso na pag-asa na ang mga Duterte ay, alam nyo na, mapasala or wala nga talaga sa political scenes at maghirap at magdusa, gagawin nito ang lahat. She will go outside of her comfort zone para lang talagang itong mga Duterte na to ipahirapan. na muling mabuksan ang investigasyon sa Pharmaly scam. Masisingil lahat, including the former president? Kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer, Kinuna namin ng pahayag ang dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sagot nito, President, based by po sa pronouncement ni PRRD. pero pareho sa pahayag ni Duque ang depensa ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ayon umano sa batas at sa pambansang pulisiya ng gobyerno sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ang hakbang. Kailangan daw ang mga binili ng walang bidding bilang mabilis na tugon sa COVID situation. Para sa GMA Integrated So kahit walang bidding, pwede tayong mag-procure dahil nga we are in a hurry, state of emergency. Nagsasara na po yung tindahan, kailangan natin, kaya kailangan nating habulin. So pinabilis lang niya yung procurement, hindi niya nilipat or yung pondo from here to here ng illegal. Hindi po nangyari yun. Kaya nga sabi nga ni Master Judea kanina, ganun din lang pala at hinihiring nyo na yan, bakit hindi nyo pa ipatawag si Harry Roque tapos yung mga taga PhilHealth para maimbestigahan na din tong PhilHealth issue na to na 90 billion. Ay